Hello ka-Unified! So this is Ramil Pendulat po, ang inyong lingkod of Unified Products and Services, and welcome for today's video tutorial, which is pag-uusapan natin ang power of residual income. So for today po, ako po ay babayad ng bill. Yung sarili kong bill, actually meron akong monthly bill po na Globe, yung aking mahiwagang plan po sa Globe. So ginagawa ko po, syempre, binabayaran ko po ito sa system natin. So, kakaiba itong ipakita ko sa inyo kasi ipapakita ko sa inyo yung power of residual income na kung saan kasi ang ibabayad ko today sa aking bill is galing mismo sa aking residual income. So, hindi po to galing sa nag-fund po ako, hindi po to galing sa bulsa ko, kundi galing po to sa residual income. So, alam naman natin mga ka-Unified, ilang beses na natin narinig yung residual income na sinasabi sa atin ng mga sponsor natin, naririnig natin sa training. So, ano ba ito? So, actually, ako dati, hindi ganito ako kabaliw sa residual income. Pero, to tell you honestly, mga ka-Unified, nung dumarating na yung panahon na palalim ng palalim yung kaalaman natin dito sa Unified, ako mismo po ay na-addict po. Okay, dito po sa residual income natin. So, dati-rate, hindi pa siya nakakapagbayad ng bill. So ngayon, monthly na lang po. Lahat po ng bill namin is galing po sa power of residual income na naiipon. So yan yung ipapakita ko sa inyo. Ngayon, para makita ninyo kung gaano katotoo yung residual income na sinasabi natin. Kasi gagawin natin ngayon is babayad tayo ng bill. Makikita nyo din kung paano magbabayad ng bill, and of course, yung power of residual income. At saka isa pa, yung bill ko na rin po na to ay actually hindi po siya, outdated din siya. Hindi siya on time na binayaran. So late ko na siya bayaran. So malalaman nyo din na pwede pala sa Unified yung ganito. So right, magsisimula na tayo mga ka-Unified. So naka-login na po ako dito sa ating Unified version 2 apps po natin. So ayan po. Kung nakikita ninyo, meron akong fund na 293.44 million. So, sa makatuwid, yan po yung residual income na naipon ko for this account. So, actually, marami po akong account. More than 10 accounts po ako. So, ang gusto ko ipa-emphasize po sa inyo, saan po galing itong 293.44 na to? Residual income po yan. So, pipindutin mo lang tong reports, alright? So, makikita mo mismo yung dumaragsang napakadaming residual income or uni-level income po natin. So, makikita mo may mga piso-piso, may mga point something, merong 50 pesos, merong 10 pesos, 20 pesos, 10, diba? Ang dami-dami, mga point something. Lahat-lahat ng transaction po makikita mo may tigto 20, tigto 10. Ang dami-dami pong mga transaction. So, kung yung nakikita, as for this moment, meron akong 293.44 na naipon as for this moment. Ganon kaganda ang residual income. So, saan ba ito nanggagaling? Diba sa explanation sa business, sa orientation is, meron tayong passive income or residual income. Every transactions po is merong nagge-generate na 10 pesos, 25 pesos, papiso-piso, alright? So, ngayon, in our from our very own transaction, hanggang doon sa business partners po natin, nakaka-receive po tayo ng residual income up to 10th level. So, that's why, nakaka-receive po ako ng mahiwagang residual income. Yan po yung passive income ng Unified Products and Services. Ngayon, ang gusto ko pong i-emphasize po sa inyo, ito po yung end of the point po natin. Ito po yung future natin. The moment na nag-start po tayo na mag-leverage, at the moment po na nag-start po tayo magsisi-transact, meron po siyang nagpa-pop up or nagge-generate na residual income sa ating mga accounts. Alright. So, ngayon, nakita na natin, di ba, na napakita ko na sa inyo kung ito na yon, ito na yung pumapatak, ito na yung nagpa-pop up na mga residual income na hindi mo alam saan galing, hindi mo alam kung sino-sino sa mga under your system ang nagsisi-transact po doon po sa under your account.
So, hindi mo alam, hindi nagpapaalam yung mga business partners natin kung kailan sila magsisi-transact. So, yun yung ikinaganda ng passive income po natin as in every day. Hindi po talaga mazizero po yan. So, ngayon, babayad tayo ng bill later. So, ngayon, other than that, mga partners, gusto ko din ipahiwatig po sa inyo na ako kasi ay multiple accounts po ako. So, I have more than 10 accounts. Okay? Sa mga business partners ko, madami pa po silang, mas marami pa silang accounts kaysa sa akin. Sabihin na lang natin, mga ka-Unified. So, meron ako ni-prepare dito. Ipapakita ko sa inyo ngayon, mga ka-Unified, kung gaano kaganda ng residual income kung ikaw ay mga multiple accounts holder. So, ako po, mga ka-Unified, more than 10 accounts po ako. So, ipagpalagay natin, ikaw ay merong minimum of 10 accounts. So, ganito po yung arrangement niya. Depende po sa ating genealogy. So, actually, magpapabubble charting po tayo sa ating mga sponsors, mga ka-Unified. So, ipagpalagay natin ganito yung arrangement ng iyong mga account. So, syempre, magkakaroon ka ba ng business partners? Yes na yes. Whether you like it or not, malalagyan po tayo ng business partners. How much more na lang kung ginagawa mo talaga ang leveraging. So, sobra-sobra pa yung mga magiging business partners natin na matutulungan natin, mga ka-Unified. So, sa bawat magta-transact po kasi tayo, merong magaganap na, merong magpapapa na residual income in every domestic, merong 10 pesos. In every international booking, merong 25 pesos. In every insurance, merong piso. Remittance, piso. Depende yan sa mga amount. Minsan more, minsan less than piso. And then, bills payment natin, merong pumapatak dyan ng 0.5 centavos. So, assuming mga ka-Unified, wala ka munang business partners. Pero, nagkataon, ikaw ay multiple accounts holder. Ito yung titingnan mo. Halimbawa, ikaw ay nag-book. Ikaw mismo nag-book ka dito. Ipagpalagay natin nag-book ka ng 10 ticket. Sa 10 ticket na yon, automatically, kumita ka ng 10,000 domestic round trip. Pero since diyan po ay 10 ticket na merong tigti 10 pesos, i-times mo ang 10 ng 10, di ba? Nagkakaroon ka ng 100 pesos na residual income. Since that is round trip, i-times 2 mo yan, matik po na magkakaroon ka ng 200 pesos residual income pa lang. So, ibig sabihin, ito, meron siyang matik na 10,000 kasi sa 10 account mo, ito po yung magsisilbing parang main branch mo or main account mo kasi dito ka magta-transact. Lahat-lahat ng gagawin mo, ito yung gagawin mong main. Sila yung magsisilbing savings mo. In what way? Kasi nag-book ka ng 10, kumita ka ng 10,000, dito mapupunta sa ika-10 account mo, dito, sa account na to, dito yung 10,000. Ang 200 pesos, saan mapupunta yan? Magsisilbi po yung savings mo kasi 200, dito mapupunta, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. So, siyam ka 200, magkano yun? That is 1.8, di ba? So, ibig sabihin, aside from 10,000 na markup natin na kinikita, nagkakaroon pa po tayo dito ng savings. Alright? Savings po siya. Kasi kung isa ka lang account, wala naman pong problema. Pero in every transactions nyo po, wala po tayong sariling savings from our very own transactions. Paano ngayon? Kung meron kang business partners, sabihin na lang natin 10 na din sila. 10 lang sila. Sa 10 na yun, nagtatransact din sila ng tig sa 10. So, 10 times 10. That is, magkano? 10 times 10 is 100. So, 100 yung naibubok every month. So, ibig sabihin, sa 100 na ibubok every month, i-times mo ng, kung pagpalagay natin domestic lang. Ipagpalagay natin na one way lang sila. Ibig sabihin, meron kang 1,000. So, ibig sabihin, sila ang nagtatransact, mga business partners natin na nakalink sa account natin, pero ikaw nagre-receive monthly ng 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Sa 100 booking lang nila, one way pa lang. So, sa 10 business partners natin. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka, kung halimbawa, meron kang 10 account, so meron kang 10,000 every month. Imaginein mo, residual income na wala kang ginagawa. Yan yung kagandahan ng ating residual income or passive income na lifetime mo siyang mai-enjoy, mga ka-Unified. So, that's why
nung naintindihan ko na yung kaya pala ako magmo-multiple accounts dahil unang-una po, dahil lang po sa residual income that time. Kasi kaya tayo nag-franchise, I believe and we believe na kaya tayo nag-transact, kaya tayo, nag-franchise dahil tayo ay magta-transact ng mga services natin. Alright? Whether you like it or not, meron nagpa-pop up na residual income. So sabi ng sponsor ko, lagi nagpapa-thank you ang aking business partner, which is yun na yung sponsor ko na. Sabi na, thank you Ram ha. Sabi ko, bakit? Sabi na, nag-book ka no. Sabi ko, oo, kaya nga ako nag-franchise dahil nag-booking ako. Alam nyo po, doon ko initial na naintindihan na kaya pala sila nag-multiple account. Itong mga sponsor natin kasi nga, dahil sa nagkakaroon sila ng mga ipon. So sabi ko, what if ako? Paano yan? So doon ako nagkaroon po ng willingness na mas nagkaroon ako ng excitement mag-multiple accounts. Alam nyo po, inutang ko lang yung first account ko at nangutang na naman ako hanggang sa nagkaroon ako ng maraming mga accounts. Inutang ko lang po, sumakay lang din ako sa bus na itinuturo ng mga sponsor po sa atin. Doon ako sumakay sa U. Alam nyo na yun kung ano yung U, mga ka-Unified. So kaya nagkaroon ako ng more than 10 accounts. So what if na lang tayo, ikaw na nanonood, ito yung advantage ng multiple accounts because of the residual income. Hindi ko pa binabanggit yung powerful ng leveraging. Kung gagawin mong leveraging, much more. Kasi malayo yung mararating mo. Kaya, kung ikaw ay one account holder pa lang ngayon, kung hindi ka pa nagparami ng mga accounts mo, so it's the time po na ikaw ay magmo-multiple accounts regardless kung nagsiservices ka pa lang, regardless kung hindi mo pa masyado naaatupag, regardless kung hindi mo pa masyado siya wino-workout, basta importante, mag-positioning ka kasi mga business partners natin, soon or later, dadami sila, at least nakapag-positioning ka na. So dahil dyan, mas ma-appreciate mo yung residual income na sinasabi natin. So, ibabalik natin ngayon sa account ko, isa sa mga account ko. So, itong inopen ko sa inyo na pinakita ko po sa inyo, itong mga residual income na pinakita ko sa inyo. Actually, sa pinapakita ko ngayon sa inyo, alam na alam kong yung iba mas marami pang ini-income sa akin. Mas malaki pa yung ini-income nila sa akin. Especially mga business partners ko na alam kong grabe sila magta-transact everyday. So, kung nakikita nyo mga ka-Unified, tingnan nyo, merong pumapatak, di ba? So, merong 50 pesos, tigte 10, tigto 20, etc. So on and so forth. Everyday po yan. So, ngayon, anong punto? Kung ikaw ay maraming account, nakakapag-ipon ka ng maraming residual income everyday. Ako actually, kaka-open ko lang ng isa sa mga account ko. Kasi isa lang to sa mga account ko. So nagulat na lang ako na merong 293 pesos. Actually, iniipon ko yan siya every week kasi hina-harvest ko po siya every week po itong aking residual income. So, tayo ngayon ay magta-transact na. Kasi pinakita ko lang sa inyo na araw-araw nakaka-receive ako ng residual income. Every month, nagiging free na po yung monthly bill ko po. So, right? So, ilalog out na po natin to dahil ang ginagawa ko po, every transaction po, minsan every week, di ba sabi ko kanina, tina-transfer ko siya kung meron akong transaction kasi iniipon ko siya. So, ilalog out natin mga ka-Unified kasi hindi pa ako doon babayad. Hindi ako doon babayad ako sa isang account ko. So, dito, mas marami din na ipon na residual income yung account ko na to. So, minsan, dito po ako, hindi lang minsan, every magta-transact po ako kasi nakasingregate na po yung account ko. Meron akong account pang bayad ng bill, meron akong account pang savings, meron akong account na pang gasolina, meron akong account na para sa nanay ko, meron akong account para sa tatay ko. Kasi every hihingi sila, pati sa mga kapatid ko, doon ko kinukuha. So, kaya nagparami ako ng account kasi marami po akong DPS-wise. Mga, pamilya po namin. Kaya tayo, kapag maintindihan natin yung DPS-wise natin, mas lalo tayong magpaparami ng mga accounts. Alright? So, ilalagin na natin para makapagbayad na tayo ng bill. O, kita mo? Meron akong 647, mga ka-Unified. Itong 647,
Okay lang ba sabihin ko sa yung residual income uli ito? Yes, naipon po to. So yung iba, tinapon ko dito, yung iba naman, diretso talaga na galing talaga dito. So katulad dito, so yan, meron akong mga na-receive. Ayan, no, tingnan nyo. So meron tig 10, ganyan. So, dami-dami niyan, paulit-ulit yan. So hindi ko alam sino sa mga business partners ko, yung mga nagsisi-transact everyday. So that's why tingnan nyo, meron akong 647 right now. Residual income alone. Alright? So, another tips ko before tayo magka-transact ng ating bill, actually pwede tayong magbayad ng bill na beyond due date. Actually, ang bill na babayaran ko ngayon is my Globe plan, which is beyond due date na siya. Tingnan nyo, para maniwala kayo, tingnan mo ilang beses na ako tinawagan ng Globe just for how many days na, kasi actually, anong date na ngayon? Today is 20 and my due date is every 16 of the month. So, minsan, minabutan ako na ng almost a month. Kasi nga, minsan, sinasadya ko din. Minsan, sabi ko, sige lang, kasi hindi pa umabot yung residual income ko. O, diba? Kampante lang sa residual income na pumapasok every day. So, ayan. Another tip, pwede pala tayong bumayad sa ating bills payment even beyond due date. Actually, minsan umabot ako ng 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Talagang ina-accept din ng ating system. Alright? So, hindi ako takot kasi sarili ko naman, pati sa ibang client ko nagawa ko na din. So, that is another tip for this video. And then, balik na tayo. So, babayad na tayo ng bill. So, good news, residual income. So, babayad na tayo ng bill dahil Globe yung binabayaran ko, etc. Punta ka sa bill. And then, actually, pwede ka pumunta dito kasi nakakategorize na siya. Pwedeng piliin mo saan dito sa category yung babayaran mo. Pwede din na i-search mo dito sa taas, add biller. Ang ginagawa ko minsan, dahil ito ay nakapaloob po, dito po saan ba ang under sa Globe? Dito po sa Telecom. So, click mo lang yung Telecom. So, hanapin mo yung Globe. So, actually, may Globe kayong makikita. May Globe Innov, may Globe na telecommunication. So, yung mga Innov, yan po yung mga internet na like Wi-Fi. Okay? So, yung packet Wi-Fi, mga ganun. So, Innov po yan. Or nasa bahay, Innov po yan. Basta merong Wi-Fi na router. So, ang plan ko kasi is SIM lang. Wala siyang gadget. So, dito napapaloob yung dito sa Globe Telecommunication. Ayan. So, ayan, yung siyempre account number mo. So, ilalagay mo yung account number mo, then pangalan mo, then amount. So, siyempre, alam mo naman yung amount, depende sa plan mo. So, maglalagay na tayo. So, ayan. Nakalagay na tayo. So, pag nakalagay na, i-proceed lang natin. Click proceed. Double check mo lang yung mga details, of course. So, yan. Since okay na, so, password. Ayan. The moment na nakapag-password na tayo, na double check mo na yung account number, name, etc. So, ang maganda nito, mga ka-Unified, kita nyo naman, yung transaction fee is 0. Wala tayong charge. Kasi pagbabayad ka sabi natin may GCash naman ako, may 15 pesos pa yan. Sabihin na natin na meron din ako online transaction like bank, may 15 pesos din po yun. Ay, pupunta na ako sa labas, mamamasahe ka pa, 'di ba? So sa atin, libre na nga dahil may residual income na tayo everyday. Ang lupit niyan, pagbabayad ka, 0 transaction fee pa. Kung ikaw ay payment center, nako, may outright income ka pa. So, click proceed pag okay na. Ayan. Proceed na tayo. So, pag after niyan, i-wait na lang natin. Depende po sa internet connection po natin. Ayan. So, tumataginting na transaction completed. So, ayan. I-screenshot mo lang yan. Actually, may resibo din yan. Pwede mo i-download, mga ka-Unified. So, after niyan, of course, bayad na yung ating bill. So, mag-ano ka lang dyan, balik ka lang dito. Okay, back home ka lang. So, wala na yung ano mo, nabawasan na tayo ng 599 without any transaction fee. So, zero transaction fee po yan. So, ganun siya kaganda. So, gusto ko i-emphasize sa inyo, amazing, di ba, ang Unified? Kasi,
ano siya, amazing siya kasi libre na yung bill natin pala talaga. How much more kapag tinodo mo, sineryoso mo ang business, talagang ginawa mo yung lahat-lahat ng dapat gawin, nag-leverage ka pa, tapos nag-multiple accounts ka pa, tapos nag-payment center ka pa, tapos araw-araw mo pag ginagawa to seriously, ngayon pa lang mga ka-Unified, congratulations. Malayo ang mararating. Kasi actually ako, eventually, later ko na na-realize yung power of residual income, saka yung multiple accounts. Nung naintindihan ko, hindi na ako talaga mapipigilan. Kasi, nakita ko talaga na sa papiso-piso lang, maiipon araw-araw, dyan yung mayaman, yung mga mayayaman. Yung mga telecom, po point centavos lang yan, yung mga royalty income ng mga franchising business, point centavos lang yan, pero ilang milyon yung lahat ng mga consumer nila. So that's why yumayaman sila. So kaya tayo, doon ko naintindihan na magle-leverage ako kasi araw-araw pala ako makaka-receive ng residual income. Kasi hindi naman araw-araw meron akong transaction. Magle-leverage ako kasi hindi naman araw-araw nakakapag-booking ako. So later by later, lumalalim yung kaalaman natin sa business. Kaya tayo mga ka-Unified, magtulungan tayo. Dapat marami tayong alam kasi para marami tayong magagawa. So, nag-multiple accounts ako, more than 10. Tapos, nagtatransact ako dito na lahat kasi nasasayangan ako sa residual income na papalo pa siya sa iba. And ito na, libre na lahat ng bill, panggasolina ko na siya, pangbili na ng mga bigas, kung ano-ano na. Dati, pang-load ko lang ang nakakain ng residual income ko. Ngayon, pangkabuhayan showcase na siya. So, grabe ka-powerful ng residual income. Nitry ko pa yung isa sa nung part-timer pa ako mga ka-Unified. Nitry ko. Hindi ko inopen. Isa sa mga account ko at saka yung isa, dalawa, hindi ko talaga inopen for 2 months. Kasi gusto kong sosopresahin yung sarili ko na magkano kaya ang magiging laman niya after 2 months in the making na hindi ko ginalaw. So, hindi ko nilog-in yung account, yung dalawang accounts ko na yun. Actually, talagang nagulat ako kasi mayroon siyang laman na 8,000 plus bawat account. So, grabe, di ba? Amazing. Kasi every time na hindi ko ino-open yung mga accounts ko, maabot talaga siya ng 1,000. Kaya lalo akong nainganyo, lalo akong na-boss na isi-share yung business natin. Kasi bukod sa marami tayong matutulungan mga ka-Unified, matutulungan din yung sarili natin. So doon ko na naintindihan yung power of leveraging because of the power of the residual income. Na kaya pala humahataw yung iba kasi balang araw mapapagod din sila. Ito na yung backup nila. Kaya ganun yun siya. So grabe, ang ka-Unified, tayo po ay mag-multiple accounts. Okay? Kung ikaw isa ka palang account, so mag-multiple accounts ka na, grabe yung powerful ng multiple accounts. Residual income pa lang mararamdaman mo na. Lalo pag hinataw mo na siya ng hinataw, mabilis yung kitaan, mabilis yung savings, mabilis ka magta-top earner, mabilis ka magkaka-incentive, kung ano-anong provided ng company, talagang mabilis ang results. Ayun siya. Then, libre ng lahat. Grabe, nababaliw ako sa residual income. Nadaig mo yung konsepto ng mga mayayamang concept ng mga business tycoon, na kaya pala sila yumaman dahil sa mga passive income. So, libre ka na. Bills, what if mga next time hindi lang bills yung mabibili, pati mga pangarap mo because of the residual income. Kaya, mga ka-Unified, you decide. Mag-multiple accounts na ba ako? Kasi dahil sa residual income, gagawin ko na ba to? Kasi grabe pala yung residual income na. Wala kang makita dyan. Kahit 100,000 mo, ilalagay mo sa bangko, mas malaki pa, sureball ako, mas malaki pa yung kikitain mo dito sa residual income. And take note, lifetime. Okay? So with that, ka-Unified, sana nakatulong ako sa'yo. Sana natulungan kitang mag-decide. All you have to do is mag-decide ka lang para magka-resulta ka dito. So, this is Ramil Pendulat of Unified Products and Services. Good for earnings.